Una sa ating mga balita, nakatakdang tumungo si Pangulong Aquino sa lalawigan ng Bohol at Cebu bukas. Ito ay para sa structural assessment sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Visayas kaninang umaga. Sinabi ng Pangulo na dapat matiyak ang tulong na kailangan ng mga apektado. Si Rocky Ignacio para sa detalye. Pinakilos si Pangulo Aquino ang lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno para sa mabilis na pagpapaabot ng tulong sa mga biktima at lugar na niyanig ng 7.2 magnitude na lindol sa Visayas at ilang bahagi sa Mindanao at Bicol. Dumating ang Pangulo sa NDRRMC para personal na malaman ang sitwasyon sa lugar na labis na napinsala ng malakas na lindol. Nakatakdang bumisita ang Pangulo sa Bohol at Cebu bukas para matutukan ang operasyon ng gobyerno sa mga apektadong lugar. We'll be going to Bohol and Cebu tomorrow, and if possible other areas. At kung ang assessment, there are a lot of things that are not being taken care of, then we will reconsider the visit. Pero as of this time, yung things that have to be done are being done. Pangunahing direktiba ng Pangulo na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong lugar. Pinatitiyak rin ng Pangulo na ma-check ng husto ang pangunahing infrastruktura at mga gusali na posibleng nagkaroon ng pinsala dulot ng malakas na lindol. Kasunod na rin ito ng mga nagaganap na after lugar na tinamaan ng pagyanig. First instructions, manigurado walang isolated. At ang pagkaintindi ko, that's why it took me this long. No? I wanted them to gather all of the necessary data na meron bang na isolate, meron bang in danger nung tinatawag na liquefaction. The usual questions, posible ba ang tsunami dito, kailan bubuksan yung ports. So we went through, we had just finished the meeting, daming listahan na ang pinapagawa, pero a lot of them also is the structural assessment, no? Yung manigurado na people are not put in danger by the effects of this earthquake. Nais na rin ng Pangulo na matukoy ang kahandaan ng 2010 National Building Code sakali magkaroon muli ng malakas sa pagyanig sa bansa. Tinanong ko na rin kanina, kamusta ba yung inventory natin with compliance with that building code of 2010, which specifically calls for parang buildings or new buildings to be able to withstand a 7.2 earthquake. But namin ito structures and luma, no, na there was actually a seminar last week, the DPWH with Philbox and others, telling me paano ba i-retrofit para nga yung old buildings can be able to withstand earthquakes of this magnitude. Bagamat kontento sa ginagawang kahandaan ng gobyerno sa panahon ng sakuna, iginit ng Pangulo na nais pa rin niya mapalakas ang pangangalap ng impormasyon para sa agarang pagbuo ng assessment. Samantala tuloy pa rin ang Pangulo sa nakatakda nitong pagbisita sa South Korea sa Huwebes. Talagang kailangan natin ituloy na matagal na negotiate itong mga biyaheng ito. Marami tayong mga agreements with Korea. Ano naman yung isa sa pinakamalaking investors natin, marami yung meron defense cooperation agreement na magandang lagdan. Unang-unang state visit raw ito, sabi sa akin ni President Park. No? So bigla natin kakancelin, ulitin na. At yung invitation, sa totoo lang, nag-umpisa pa panahon ni President Lee Myung-bak. Yung predecessor ni President Park, mga tama-tanda ko 2-3 beses inulit yung invitation. So after na set to, bigla natin kakancelin, baka naman ma-delay yung magandang pag-ugnayan natin sa Korea. Sa kasalukuyan ay may mahigit 80 milyong pisong pondo ang DSWD para sa pagpapatupad ng relief operations sa lahat ng lugar na niyanig ng malakas na lindol. May 8.9 milyong pesos pa ring standby fund ang DSWD para sa Region 6 at 7, habang pinoproseso pa ang karagdagang 10 milyong pisong pondo bilang tulong dahil sa insidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.